Tinawagan ko si Papa, pero hindi to sumagot. Ano kayang nangyari sa kanya? Tanong ko. Kaya tinawagan ko si Mama. Kenneth, yung papa mo inatake ng hika. Saad nito sa akin. Ano ba yan? Ano ba kasing nangyari? Kumain ata ng hipon kanina. Hindi naman kita pinabaunan ng hipon Saad nito sa akin. Nag-buffet yan kanina, Ma. Diyos ko, ang taong to. Magpapasundo po sana ako sa kanya pero wag na lang. Magta-taxi na lang ako. Saad ko kay Mama. Tawagan mo na lang si Dominic. Magpasundo ka sa kanya. Okay lang ako, Ma. Magta-taxi na lang ako. Sige, ikaw ang bahala. Mag-ingat ka, ha? Saad ni Mama sa akin at binaba ko na ang phone. Naglakad ako papunta sa waiting shed at naghintay ng taxi. Nakita kong may motor na huminto sa harap ko, kaya hindi ko na lang to pinansin. Sir Ken! Tawag nito sa akin. Napaglingon ko, si Esmeralda pala. Miss Nunez? Sir, akala ko ba susunduin kayo? May hika ang papa ko kaya hindi ako nasundo. Ihatid ko na po kayo, sir. Saad nito sa akin. Napatingin naman ako sa scooter na dala niya. Magkakasya ba ako dyan? Biro ko sa kanya. Nainabutan ako ng helmet. Sigurado ako, sir. Sagot nito sa akin. Kaya sinuot ko na ang helmet at umangkas ako sa likod niya. Saan ako hawak? Sa bewang ko po. Sagot nito. Nanailang naman akong yumakap sa kanya. Ready na kayo, sir? Tanong nito sa akin nung nakapwesto na ako sa likod. Oo. Sagot ko na pinatakbo na niya ang motor. Kaya napayakap ako ng mahigpit sa bewang niya. Sir, lawagan niyo po ng konti. Natatawang saad nito sa akin na natawa na rin ako. Ituro niyo lang po sa akin kung saan tayo Saad nito na binigyan ko siya ng direksyon at sinabing, Nakuha ko po sir, kapit lang kayo at enjoy the ride. Saad nito sa akin na pinabilisan naman nito ang takbo ng scooter niya. Sigurado ka bang safe tayo? Pag-aalala kong tanong sa kanya. Sigurado ko sir, nung nasa Greece pa ako, motor ang ginagamit ko sa tuwing pumapasok ako sa school at sa part-time job ko. Kwento niya sa akin. Habang nasa daan, may napansin akong parang sumusunod sa amin. At nung nilingon ko to, pamilyar sa akin ang sasakyan na nasa ikadalawang kotse sa likod namin. Patay. Ang SUV na sinakyan ng mga taong dumukot sa akin noon. Saad ko sa aking sarili na nagkukwento pa rin sa Esmeralda sa buhay niya sa Greece. Esmeralda, pwede bang bilisan mo pa? Gusto niyo, sir? Sige po. At biglang humarurot yung scooter niya na dinaanan namin ng mga kotseng nasa harap namin. At nakita kong ganun din ang ginawa ng SUV. Sila nga to. Saad ko sa aking sarili. Kaya kinapa ko ang baril ko sa aking bag at hinanda ko ang sarili ko sa kung anumang mangyari. Nagulat na lang ako nung biglang humina ang takbo ng motor at huminto ito. Bakit ka huminto? Tanong ko sa kanya. Sir, red light po. Natatawang saad ni Esmeralda sa akin na napalingon naman ako sa likod ko. Isang kotse lang ang layo ng SUV sa amin. Nakahawak na ang kamay ko sa baril ko sa loob ng aking bag. At hinanda ko to sa anumang mangyari dahil matagal mag-green ang ilaw. Uunahan ko sila kung lalabas sila sa sasakyan nila. Saad ko sa aking sarili nang biglang nagsalita si Esmeralda. Kapit po sir. Pinatakbo niya na muli ang motor
kaya napayakap ako sa kanya. Sorry. Okay lang sir, kapit lang po kayo. Nilingon ko ulit ang SUV at nakita ko na nawala ito. False alarm lang siguro yun. Sad ko sa aking sarili na nilikunan ni Esmeralda ang motor niya patawid sa tulay. At ilang minuto lang ay nasa harap na kami ng gate. Bumaba na ako at hinubad ko ang helmet at binigay ko to kay Esmeralda. Salamat. Walang anuman sir, kita tayo bukas. Saad nito sa akin. Nanginitian pa ako bago to umalis. At tinignan ko kung sumunod ba sa amin ang SUV kanina. Kenneth! Tawag ni Mama sa akin na nakita kong dumungaw pala to sa gate. Ma, sino yung naghatid sa'yo dito? Empleyado ko po. Babae ba yon? Oho, wala kasing taxi kanina. Kaya nag-offer siya na ihatid na ako dito. Sagot ko sa kanya. Natinignan naman ako nito ng masama. Wala yun ma, empleyado ko yun. Siguraduhin mo lang ha. Babala nito sa akin na napailing na lang ako. Kamusta po si Papa? Ando, natutulog na. Pinainom ko ng gamot kanina. Ay, buti naman kung ganun. Sagot ko sa kanya. At napatingin ako sa punong inakyatan ni Emma kagabi. Talaga yung babaeng yun? Sad ko na lang sa aking sarili. At pumasok na kami ni Mama sa loob ng bahay. Muntik na akong mahuli. Saad ni Aldwin nung papalayo ito sa bahay namin kasama si Karen. Pupuntahan ba natin si Rose? Hindi, babalik muna tayo sa apartment natin. Ha? Bakit naman? Akala ko kasi papasyalan natin siya dahil yun ang sabi mo kanina. Oo nga, pero kita mong madilim na oh. Natutulog na yun. Saad ni Aldwin sa kanya na napabugnot si Karen sa sinabi niya. Pupuntahan natin siya bukas ha. Sinuyo niya si Karen. Promise? Parang bata tong nakatingin kay Aldwin. Oo, promise. Uuwi na muna tayo. Saad ni Aldwin sa kanya. Na bumalik na sila sa apartment na tinataguan nila. Matapos iparada sa tagong parte ng parking lot, umakyat na sila sa itaas at pumasok na sila sa loob. Walang sofa at walang gamit ang apartment nila. Maliban sa kamang nakalatay sa gitna ng sala at ref sa kusina. Nagugutom ka ba? Tanong ni Aldwin sa kanya na nakahiga sa kama si Karen. Hindi. Sagot nito. Kaya kumuha ng beer si Aldwin sa ref at uminom ito. Kita niyang isa-isa nang tinatanggal ni Karen ang suot niya at nakapag-ibaba na lamang itong nakahiga sa kama. Nakatingin lang si Aldwin na nakatayo sa paanan ni Karen. Natinignan din siya ng huli. Ang ganda mo talaga, Karen. Saad nito sa kanya. Namarahan itong lumapit at sinunggaba ng ibaba ni Karen. Napatiling na lamang ang magandang dilag sa ginagawa niya hanggang sa naging mainit na ang mga tagpo. Pagkatapos ay humiga sa tabi ni Karen si Aldwin habang habol hininga pa silang magkatabi. Solid ka talaga. Saad niya kay Karen na lumapit sa kanya ang babae at nakipaghalikan to sa kanya. Tumingin sa kanya si Karen habang nilalaro ng daliri niya ang buhok nito. Alam mo ba? Ano? Tanong ni Aldwin. Naaalala kita. Saad bigla ni Karen na ikinagulat ni Aldwin. Bumalik na yung alaala mo? Hindi pa. Pero alam kong kilala kita, kaya sumama ako sa'yo.
Ganun ba? Kaya pala okay lang sa'yo ang ginagawa ko? Tanong ni Aldwin sa kanya na hinalikan siya ni Karen. Ang sarap kasi ng pakiramdam kapag nagpapaligaya tayo. Saad ni Karen sa kanya. Gusto ko pa. Dagdag natin to. Kaya napangiti ang lalaki. Kahit ilang beses pa, ibibigay ko sa'yo. Hindi pinilampas ni Aldwin ang pagkakataon. Habang ginagawa nila, ay may nakita bigla si Karen nung pinikit nito ang mata niya. Kaya napadilat nito at napatingin sa paligid niya. Pero tuloy pa rin ang paggalaw niya. Nung pinikit uli ng babae ang kanyang mata, ay may parang anong eksenang bigla nalang sumulpot sa isip niya. At nakita niyang isang lalaking nakatayo sa harapan niya na napadilat ulit si Karen at napatingin to kay Aldwin. Hindi to ang lalaking nakikita niya sa isip niya, na tila iba ang dating ng lalaking nakikita niya sa isip niya sa taong nagpapaligaya sa kanya. Sino ka? Mahinang saad ni Karen sa kanya. Naniyakap na ni Aldwin ang babae at patuloy pa rin sa ginagawa niya. Karen, wag! Karen! Naririnig niya at nakita niyang tinutukan siya ng barel nung taong nakikita niya sa isip niya. Walang hiya ka? Ibang klase ka. Sino ka ba talaga ha? Bakit mo ginagawa to? Karen, please, maawa ka sa akin. Wag! Napadilat ulit si Karen dahil sa mga taong kumakausap sa kanya sa isip niya. At biglang napatingin siya sa kwarto na parang may nakita siyang taong nakaupo sa silya at nakatingin sa kanya. Mahal na mahal kita, Karen. Tandaan mo yan. Mahal na mahal kita. Saad ng lalaking nakita niya at bigla na lang tong nawala at niyakap siya ng mahigpit ni Aldwin. At napapikit na rin siya nung maabot nila ang sukdulan. Nakapikit lang si Karen nung napansin to ni Aldwin. Kaya hinalikan niya to sa labi. Nagumanti naman to. Maya-maya lang iumupo si Karen habang nakapikit pa rin to. Hingal na hingal to na niyakap ang sarili. Kaya napatingin sa kanya si Aldwin. Okay ka lang ba? Tanong niya sa dalaga na tumingin ito sa paligid at sa kwartong pinagtaguan nila ni Ralph noon. Karen, okay ka lang ba? Tanong uli ni Aldwin sa kanya na tumingin naman sa kanya si Karen at dumapa ito at nakipaghalikan sa kanya. Okay lang ako, sagot ni Karen sa kanya nang initian siya nito. Akala ko na wala ka na naman eh. Saad ni Aldwin sa kanya na muli itong umupo at tumingin sa paligid. Bakit? May nakikita ka ba? Tumingin siya sa paligid at muli siyang tumingin kay Karen. Wala. Anong ginagawa mo? Bakit ka tingin ng tingin sa paligid? Napangiti si Karen. May naalala lang ako. Talaga? Ano yun? Bagay na akala ko nakalimutan ko na. Sagot nito. Natinukod naman ni Aldwin ang mga siko niya at naguluhan nito. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya na tumayo naman si Karen sa pagkakaupo at pumasok to sa banyo. Ang gulo ng babaeng yun. Saad nito. Naumupo naman siya sa gilid ng kama at kinuha niya ang bote ng beer at ininom ito. Maya-maya lang bumalik na si Karen sa sala at tumayo sa harapan niya. Okay ka lang ba? Pag-aalala ni Aldwin sa kanya. Oo, okay lang ako.
May naalala lang kasi ako nangyari dito noon na hindi ko alam kung totoo ba o hindi. Paliwanag ni Karen sa kanya. Ganun ba? Saad ni Aldwin. Nahinila niya ang magandang dilag na napaupo naman to sa kandungan niya at naglapat ang labi nila. Niyakap ni Karen ang ulo niya. Nakakapagod pero ang saya. Saad ni Aldwin sa kanya. Nanginitian siya nito at sinabing, talaga? Masarap ka din kasi magpaligaya, lover.